Welcome to another day in my life. Today, I am still in Chongqing, China. At papunta kami ni Gandangara ngayon sa railway station kasi bukas ang plano namin. Pupunta kami ng Wulong Geology Park. Mag-secure kami ng ticket for tomorrow. Sana makakuha kami. Kasi may nakita naman kaming ticket papunta sa Wulong pero yung pabalik ng Chongqing, wala. So yun ang aming agenda for today. Sana magawa namin ito. At any rate, welcome to my day. Mag-hello ka muna. Hello, good morning. Dito kami ni Gandangara sa train ngayon. Pupunta kami sa North Station. Sabi nung teller ng train, sa North Station kami pupunta. I think yun yung train mas malapit doon sa Wulong. Mag-i-inquire lang naman kami dito. Kung kakayanin bukas, pupunta kami. Kung hindi, we'll plan for another activities tomorrow. So we are several stops away lang. Kung malapit lang kaming bumaba agad. Andito na kami ngayon sa Chongqing North Railway Station para mag-inquire ng tickets for tomorrow. At mula dun sa subway tawag nila dun sa train nila na sa city, papuntang railway station, nilalakarin mo. Ayan, medyo walang kahit anong shade. Mainit, walang shade, so si Gandangara ay napiprito na po siya. Kaya overcook na. Napiprito na siya. Overcook na. Ayaw pa naman niya naarawan siya. Sayang ang gluta. Sayang ang gluta. Yun lang. So, naka-purchase na kami ng ticket ni Gandangara dito sa may North Railway Station. Secured na yung ticket namin for tomorrow going to Wulong. Yung Wulong, gusto puntahan ni Gandangara yun. Gusto ko rin. Actually, gusto ko din because kung mahilig sa ganun. Andun yung 3 natural bridges. Hindi ko alam kung ano yun. Naguguluhan din ako. Ano yung natural bridges na yan. Pero doon daw, shooting parts of the movie Transformers. So, we'll find out tomorrow. For now, nakabili na kami ng ticket. Pupunta naman kami ngayon sa mall. Nandito kami ngayon. Nag-search kami ng mall na pwedeng puntahan para kumain, mamili, gano'n. May nakita sa Gandangara na outlet mall. So, pag nakakarinig siya ng outlet, malamang doon yung babagsak ngayon. Subway na naman kami ni Gandangara. At busy siya ngayon. May ulo niya ngayon. Una, gutom siya. Pangalawa, hindi niya ma-set up yung kanyang WeChat para makagamit kami ng online app dito sa China. Ang hirap mag-cash. Sobrang hirap. Huwag natin kausapin. Baka mamaya mabugahan tayo ng apoy ng dragon. Nakakatawa yung mga train station dito sa Chongqing. Actually, kahit sa ibang bansa, sa Hong Kong din. Pag gusto mo lang magpalamig kasi sobrang sakit nung sikat ng araw sa balat, tumambay ka sa train station, air condition, inaantok kasi gandang araw. So, papunta kami ngayon ng Ranjaba Station. Sabi nung assistant dito, yung nag-assist, transfer daw kami ulit. So, pangalawang transfer na to, may isa pa. So, free transfer, papunta sa isang mall. Yung loop line dito, parang Singapore din. So, merong isang train station dito na, may train line dito na umiikot lang siya sa buong city na connected sa marami pang line. So, ito yung tinatawag nila loop line. Ayan siya. Ikot lang siya sa buong city. Pag na-miss out mo yung baba mo, di umikot ka, babalik ka rin where you came from. Connected yan sa maraming train station nila. Galing kami ng Line 6. So connected dito, papunta sa Fortune Mall na magla-lunch kami ngayon. Andito kami ni Gandangara ngayon sa Fortune Mall. Sabi nung Google namin, outlet mall to, pero walang tao dito, grabe. Hindi ko alam kung nasa maling part kami ng mall o talagang walang tao yung mall. Wala talagang tao yung mall. So kakain lang muna kami dito and we'll figure out ano yung mga shops na nandito. Kung wala kami mapuntahan dito, well, aalis kami dito I'm sure. No? Lilipat kami ng ibang lugar. Alas 4 na ng hapon, sobrang walang tao sa mall na to. Hindi ko alam kung bago ito or luma na o talagang ganito lang talaga yung vibe dito. Yung mga waitress na mga restaurant, tulog sa mga gilid. Wala kasing customer. Yung nag-serve sa amin na dito na server, si auntie, ginising pa namin para servahan kami. Medyo weird, kasi it's 4 p.m. Although, feeling ko, konti lang yung dine-in. Pero marami sa kanila yung parang nagpapa-book ng pagkain. Parang food panda sa atin. Parang yun ang mga customer nila. Different restaurant na kami ngayon. At naka-order din kami dito ng noodles na walang beef. Pasadya na lang. Naintindihan naman nila. So, ito yung binili sa kabila. Kung saan tulog yung mga waitress. Potato. Mahilig na sa ganito. Yung potato, lalagain nila ng malambot na malambot. Tapos dudurugin nila. Tapos yun na yung pinaka-alternate ng or substitute ng kanin nila. Kung tutusin, okay din naman. Yung carbohydrates parang pareho lang yung pakiramdam. Masarap din. So medyo marami-rami yung pagkain na order namin. Laging yung serving nila dito, sobrang lala. Masyadong pangmaramihan. So ito, hindi to noodles, patatas to.
Fairness. Parang labong. Parang labong na potato na parang noodles yung pagkakaluto. So ito na si Gandang Kara, bumili siya ng watermelon. Kain namin yan ay potato galore. Hindi na nga nag-layout ko eh. Nasa bus stop kami ni Gandang Kara ngayon. Gumana na yung aking DD, yung ride-hailing app ko dito sa China. Nakapag-book na kami. So ang first stop namin after ng neto ay pupunta kami sa department store sa Mayusong District. Pag di namin nagustuhan doon, lilipat kami sa... Saan tayo lilipat? So pag di nagustuhan, lilipat kami sa ibang area na kung saan nakita ni Kara may mga bazar-bazar. So ang init dito... Ha? Shaoshan. So Chaochan pala kami lilipat. Oo. Saka sakaling hindi na yung magugustuhan dito sa department store ng Yuzong. Malapit lang sa accommodation. So oras ngayon, alas 6 na ng hapon at ang tindi ng tirik ng araw. Malala. So nakasakay na kami ng Didi. Matapos kami maluto sa arawan ng 10 minutes. Grabe. Tapos ma-barbecue. Iba yung araw dito. Alam mo, pag malapit na yung gabi, mas mainit yung araw. Parang ngayon alas 6, yung araw parang pagpahapon na yung araw pababa na sa lugar na to. Papalapit sa kanila yung araw. Ang init, tinitiis ko na lang kasi pag nalampasan ka kasi nung DD sa pick up point mo, ika-cancel na nila. Gusto kong kausapin yung driver para lakasan yung aircon. Kaya lang mukhang mahihirapan pa kami, titiisin na lang namin to kahit pawis-pawis kami. Ay, hirap. Old area ng Chongqing, makikita nyo nandito yung mga lumang mga accommodations or flats nila. Wala mga bagong high-rise dito. So ito yung side ng lumang area ng Chongqing. And so from Yuzong District, which is relatively a new part, it's 20 minutes away. So traffic ngayon, no? Rush hour nila ngayon, no? 6:15 in the afternoon or in the evening. Mukhang afternoon pero evening na. Ang tindi ng sikat ng araw. Nag-uumpos ang dumilim ng 8 PM pero pag nag-start dumilim, wala pang 5 minutes madilim kaagad. So yung traffic nila, hindi naman as bad as our traffic in the Philippines. Mas tolerable yung traffic dito. Dito na kami sa department store sa Mayusong District. Tinaba na kami ng sinakyan namin at wala akong makitang department store. May nakikita ka bang department store? Yeah, you know. Saan? Pang mamahalin. Paano magiging mura dyan? Nakauna nakita ko brand Rolex. Kaya nga. O, di makakatingin ka. Yaman. Tigilan mo. Tigil na ba ako dito? Ng Rolex. So, napakalaking square niya ito. Dami mga tao. May mga gatherings. Na hindi ko alam kung ano. Kasi may mga grupo-grupo. May mga tour groups din na nandito. So apparently, dinadala ng mga tour guides yung mga tour group nila dito. So I'm supposing na baka meron ding attraction nearby kasi nasearch lang namin to, kaya namin pinuntahan dito to. Hindi ko alam kung anong meron. Tumpok-tumpok ng mga tao eh. Baka sikat to. Alin? Baka sikat itong tower clock na to. So it's making sense to me now kung bakit andito yung mga tindahan ng mga relos. Yung mga Rolex, Vacheron, Panerai, Cartier, Tissot. Nandun yung mga brand ng mga relos. Kasi baka itong clock tower na ito, yung dahilan kung bakit maraming mga tindahan ng relos dito. Ang tanong, ano kayang tatak ng relos na yan? Ano kayang tatak ng relos na yan? Siguro mahal yung brand na yan. Walang tatak eh. Pero alas 7 na yung oras sa kanya, tama ba? Tama, oo. 10 minutes before 7 o'clock, so tama naman yung orasan na yan. Anong gagawin dito? Hanap namin mabibilan. Wala naman mabibili dito na pang masa. Nakikita mo yung mga brand dito. Tingnan natin. Para isang relos buong bahay nyo na. So nag-research ako ng kaunti. Ito palang clock tower na to ay ang kanilang Liberation Monument. So ito yung tinatawag nilang Jiafang Bay. Sana tama ako. Jiafang Bay Clock Tower, which represents or symbolizes their liberation, especially nung panahon ng mga nung war nila against Japan yata. Well, as far as
Icon Research, yun yung nakita ko. So yan pala yun, yung clock tower nasa likod natin. Kaya pala merong dalawang guard na walang tigil na umiikot lang sa paligid ng tower. Walang tigil, paikot-ikot lang sila. Parang kamay ng orasan, di ba? Hindi tumitigil sa pag-ikot yung handang seconds, segundo. Ganon din yung dalawang guard. Tuloy-tuloy sila na pag-ikot, dalawa. Mula kanina pagdating namin dito hanggang ngayon, hindi ko sila kitang tumigil. So lilipat kami ni Gandang ng location. Marami naman pwedeng bilhin dito. Pero puro pang mamahalin. Prada, Gucci, Rolex. Puro pang mamahalin. Oh my gosh. Kaya doon kami sa night market sa Chaotian. Pupunta kami ng Chaotian. Sana talaga doon may mabili na kami para masuot niya bukas. Wala siyang damit bukas eh. Kung hindi maglalabas siya mamayang gabi. Inaantay na lang namin yung binook namin na DD. Baka sakaling dumating na. So far today wala pa kami nagagawa maliban sa kumain. Yung buong maghapon namin na-spend namin sa kaka-figure out kung paano mag-commute, kung paano magbayad, paano mag-withdraw ng pera kasi nalayo ng mga ATM para maglakad. So it's almost 8 in the evening. Although nakapasyal naman, nalibot namin tong area ng Chongqing, pero it could have been a lot better kung gumagana yung mga Alipay namin. Finally, nakasakay na kami sa DD. Ang oras ay 7:30 na ng gabi. Oo na kami, pagod na kami. At wala pa kami na-accomplish na day. As in. Pero totoo niyan, wala naman talaga kaming kahit anong agenda today. Kumbaga magmo-malling lang sana. So sobrang dami ng mall dito. Ang hirap pumili kung ano yung mall na pang-Pinoy. Kasi nangiyawan ng mga tao dito. Kaya nga eh. Maghanap lang kaming t-shirt. Tsaka pamalit bukas. Hindi namin kailangan magpunta sa store ng Rolex. So we are 10 minutes away dun sa next destination namin. Hindi dahil malayo, kundi rush hour. Traffic nila ngayon. So yan medyo siksikan yung traffic. Pasukat ka na ulit. Yeah. Dali, 凳子，sit on Yeah, please. okay. Nagusukot siya ng pantalon. Kasha ba? Yung pero isang mabait na tao sa gawa, dito sa Chongqing. Chongqing. Ayan, kasha. Okay. Parang ang laki sa mo. Ha? Sakto lang. May Nakakaba dito. Okay lang. Hindi siya nag-ibihis. Naka-cycling naman. Talaga po. Oo. Nag-shopping na po siya. Okay to. Okay sa'yo? Okay. Ayan, okay. Okay. Komportable ka? Okay. Give us many discounts. Yan ba yung isa mo pinili? Parang pangit na. Parang pangit nga. Mas okay yun kaysa dyan. Wag na yan. Nakakapunggok masyado. Kasi sobrang low waist eh. So nakabili na ako ng damit ko. Si Gandang naman. Medyo struggle lang dito sa Chongqing maglakad-lakad dahil ang kalsada hindi patag. Ang kalsada hindi patag kundi patagilid. Patagilid yung kalsada. Ayan. So doon kayo mapunta sa mga Changi na yon. Kailangan lang ni Karen ng 2 pirasong damit at makakatawid na ang buhay namin. So nakabili na si Gandang ng damit niya, nakabili na ako damit ko. Nakabili ako maleta kasi may 20 kilos kami na baggage allowance pabalik ng Pilipinas. Ang tanong, may panahon ba kayo mag-shopping? Wala naman pala kami lalagay. Sa last day, 4 PM pa naman tayo. So sa umaga. Dapat kung umaga, malaman natin umaga pa lang kung saan talaga yung shopping area, yung mga bazaar, di ba? Kasi kung hindi natin malalaman, di ba? Tsaka alamin din natin kung gaano kalayo yung airport doon sa shopping bazaar. Dahil ayoko mag-train nun, may mga maleta tayong dala. Taxi tayo, di ba? Yes. Saan tayo? Pipa. Pipa Yuan. Fresh hot pot at sana makakain pa siya kasi busog pa kami, pero feeling ko nang pupunta lang siya doon para sa Sa view. para sa view at para ma-check yung bucket list niya nagpunta siya doon. So bahala na, pagod ako ngayon, grabe. Ako din.
Ito yung yata yung pinaka pagod na araw namin na hindi fulfilling. Kasi parang kalahati ng araw yung nagugol namin. Alam kung saan sasakay, anong pupuntahan, saan bibili, kung sarado na ba, magtatanong, kakaayos ng bank namin. Ay nako. At pinlano namin na magpunta ng ng mall. Nagpunta naman kami pero hindi namin hindi namin nabili yung gusto namin bilhin. Sa bangketa rin kami nakabili ng mga damit namin. Ang galing. Nandito tayo ngayon sa biggest hot pot restaurant in the world. Ito yung idea ni Gandang Kara. Excited siyang pumunta rito, hindi para kumain, kundi mag-vlog. At may dala akong maleta, yung binili ko kanina. So tayo mag-PA ngayon sa ating mahal na Duquesa. Yes. At Kukunin ko na. muna yung phone ko sa loob. Okay. Baka gusto mo doon Mamaya na. ako na lang videohan. Doon na. Ito, phone ko na lang. Kasi papabuksan mo pa sa akin yung ayan na po siya, oh. So ito yung biggest hot pot in the world, sabi nila. Ayan, isang buong mountainside, or hindi naman mountainside, siguro cliffside, ay puro mga lamesa ng hot pot. Ayan. Binitbit niya yung luggage ko. Hindi naman ganun kabigat para sa kanya kasi di siya pagod. Ayaw kasi pagod eh. So in fairness, this place is so big. It dwarfs all the restaurants I've been to. Kikita niyo ba yan? Grabe, ang laki ng area. Oh, ang laki ng panggalingan namin. Oh. Parang 4 na palapag, entrance pa lang. Ha, okay. Okay. So, ang laki niya. Hingal na ako. Hindi pa kami nakakarating doon sa kakainan. At ang gusto ni Gandang Kara, sa pinakataas pa. Oh! Mahirap. So kainan na namin ni Gandang Kara ngayon. Finally, kung yung struggle para umorder dito, makikita niyo pa sa vlog niya. Malalaman niyo kung gaano kahirap. Pero in fairness naman sa mga tao dito, ano naman sila, mababait naman sila. Kung tutusin, umuo kami sa sinabi nila kanina. Nag-yes kami pero hindi namin tinanong kung may meat o wala. Pero nung nalaman nilang may meat at kahit na kami naman yung umuo talaga, di namin naintindihan yung inuuan namin. Sila pa rin yung nag-sorry. Pinalitan nila at nagbigay sila ng complimentary fruit platter na feeling ko hindi namin kayang ubusin dito. Take out natin. Yes. So may mga nilagay sila sa lamesa namin na hindi ko naman in-order. Ito ba? Eto hindi ko to in-order. Hindi sabihin mo. Pero hindi ko na ito babalik kasi gusto ko matikman. In fairness, hindi ko alam kung ano to. Pero gusto kong tikman. Titikman natin. Bubuksan ko lang. Okay, sinorder ko pala to. Okay ba? Ito pala yung buko juice. Urap. Nakala ko ito yung... Akala ko kung ano to eh. Nabigis nakasulat eh. Buko juice pala. So, in-order ko nga ito. Ang akala kong darating kasi ay yung fresh buko. Ito pala siya. So ako naman ang titikim ng tinimpla ko. Nilagyan ko ng sili. Kinutsara natin yung sili kanina. Nilagyan natin. So unahin natin sa baw. Kaya mo? Parang nahigop po yung sili mismo. Pero ang dahil mo nilagay. Ito masarap yung akin. Gusto mo tikman? Okay na to. Sayang naman yung Pulang-pula. experience ng hotpot kung hindi ako naaaangan. Wala na akong sakit kagaya mo. Parang parang babalik-balikan ko siya. Yung lasa niya. Di ba? Sarap. Fairness. Di ba? Masarap siya. Panalo. Actually, order pa ako ng glass noodles para dagdag. Parang Hindi na dumating, pero buti na lang huwag nang dumating kasi Malay mo, inahanap pa rin nila. sana wag. Hindi kasi umakyat eh. So kakasabi ko pala na sana wag doon dumating yung noodles. Dumating. Dumating yung noodles. Pero sulit, ang sarap. Talaga? Lasang sesame.
Natutuwa ka ba sa experience na to? Natutuwa. Kanina bad trip ka. Kasi may nahanap ko. Kasi akala niya itong Pipayuan, Yung hinahanap ko. yung hinahanap niyang view. Kaya lang, tama naman yung gusto niyang puntahan. The biggest hot pot in the world. Ito yon. Pero yung view, iba pala. Iba yung nahanap niya sa online. So, but na lang masarap yung lasa. Medyo nakabawi itong Pipayuan. Ang dami naman ito. Yes. Gusto mo na sa bawa? Lagyan kita? Dito. Ay, sa maanghang pa rin? Oo. Ayaw mo dyan? Kakayanin mo ba ito? Para mabawasan na ang anghang. Ang haba kasi. Makakin yan. Sa'yo, Okay. masarap eh. Nice one. Thank you. Ay, naka-record ba? Akala ko tapos ka na mag-vlog. Sweet niya, no? Off-cam, no? So, ito yung beer dito sa Pipayuan. Ang pangalan niya ay Tuborg. Masarap siya pag malamig. Pero pag hindi na malamig, Hindi na. medyo mapait. Pero masarap. Ayan yung ano, yung hot pot oh. So yung gilid, yung area around, nandiyan yung mga gusto mong ilagay. Yung gitna, gusto mong sumalok ng sili para magkalasa yung kinakain mo. Kukuha ka lang dyan. So parang isang kutsarang soup lang yan nilagay ko dito. Sa kinakain ko. Tapos ko ang lalana, ang manhid na nung bibig ko. Pinatake out namin ni Gandang Kara yung tira namin. So meron kaming fruits na tinake out. At nag-aalala siya, baka hindi may take out. Inunahan ko na. Inunahan na niya. Kasi complimentary lang yan eh. Wow! Alright! So, may mga nangyari lang today. Nawala ko yung ATM ko. Hindi ko lang kung nailagay ko sa bag ko somewhere. Pero binalikan namin sa huling machine kung saan ko ginamit yun. Kung ano yung mga pangyayari kung paano namin binalikan. Sa vlog ni Gandang Kara nyo na lang panoorin. Anyways, that's about my day today. Thank you for watching my day. You guys are awesome. Thank you for watching my day in Chongqing, China. See you tomorrow. Bye.